Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nagbabala ang China sa anumang pang-uudyok ng Pilipinas makaraang alisin ang inilagay nilang floating barriers sa Scarborough Shoal. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na tila naghahanap ng problema ang bansa sa anyay panghihimasok sa kanilang teritoryo. Nanindigan si Wang na ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na tinawag niyang Huangyandao Island ay bahagi ng kanilang teritoryo at mayroon silang sovereignty and maritime rights dito. Samantala, inihayag ng Philippine Coast Guard na hindi dapat matakot sa babala ng China. Sinabi ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na dapat igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa teritoryo na pilit na sinasakop ng naturang bansa. Nangako rin si Tariela na patuloy nilang aalisin ang anumang hadlang sa malayang pangingisda ng mga Pilipino, partikular sa Bajo de Masinloc. Nakarating sa Coast Guard ang impormasyon na palagi ang nilalagyan ng harang ng Chinese Coast Guard ang naturang lugar upang hindi makapasok ang mga Pilipinong mangingisda. Isusulong ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang pagsasaligal ng marijuana o cannabis para gamitin sa medikal na pangangailangan. Binigyang diin ng kalihim ang kanyang suporta sa legalisasyon ng medical marijuana sa harap ng Commission on Appointments o CA Committee on Health habang binubusisi ang kanyang appointment bilang Health Secretary. Ayon kay Herbosa, pahirapan ang pag-import ng medical cannabis sa bansa kahit na may compassionate use permit na dahil kinakailangan pang mag-request ang doktor ng dokumento mula sa Food and Drug Administration o FDA. Una nang sinabi ni Herbosa na hindi siya pabor sa pagtatanim at pagmamanufacture ng marijuana sa bansa bagamat pabor siya na gamiting lunas ang medical cannabis sa ilang mga sakit gaya ng cancer, glaucoma at seizure disorders. Higit sa 100 tao ang patay at nasa 100 ang sugatan nang sumiklabang sunog sa isang wedding party sa Hamdaniya District sa Nineveh Province sa Iraq. Sa paunang investigasyon, nagsimula ang sunog matapos sindihan ng fireworks at mabilis na kumalat ang apoy sa gusali. Marami sa mga nasawi ay hindi na halos makilala dahil sa matinding pagkasunog. Aabot ng mahigit sa 28 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng otoridad sa Minterboro Wharf, Barangay Ilang, Davao City. Ayon sa Task Force Davao, ang kontrabando ay sakay ng isang bangka mula sa Basilan ng Matunton, katuwang ang tauhan ng Bureau of Customs o BOC at Davao City Police. Arestado rin ang 13 sakay ng bangka na pawang mga residente ng lalawigan ng Basilan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.